Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong taon ng 2025? Yearly reading nga pala to. 4 yung deck natin dito. So, 4 yung spread. So, sa 4 na spread, iba-iba yung scenario. Hindi ko pinagdidikit-dikit. Unless, kailangan. Pero madalas hindi eh. Hindi sila nagdidikit ng scenario. Ayusin ko lang ito. Kasi, wala nang space. So, anong kwento dito? Meron tayong Ten of Wands, Three of Sky. Saan? Applicable lang to sa may family. Okay? Nakakasal. Hindi kasama dito yung nagli-live-in lang. Pamilyado pero hindi kasal. Ang tinutukoy ko dito kasal. Okay, pamilyadong kasal. For some reason, ayan, may Three of Sky tayo, Three of Swords. Kasi card ng sadness yan. Kundi sadness ay separation o pain. Ano kaya yun? Maganda kung i-clarify natin. Ito na lang gamitin ko para mabilis. May kodigo na kasi to eh. Ayaw makipag-ayos. Ano yun? Ano itong Three of Sky natin? Oh. Nako. Kasi pag lumabas ang Queen of Wands sa family reading o kahit anong relationship reading, mapa, hindi kasal o kasal, basta relasyon. Basta lumabas yan, yung Queen of Wands, may iba, may other woman. So ito, Three of Sky natin, ayaw makipag-ayos nung original na babae. Kasi nga, nag-cheat yung asawa niya. Oh, hindi agad-agad, hindi ko naman sinabing sa whole year, separated sila. Okay? Ang sinasabi ko lang, ano yung pwedeng maging problem noong pamilyadong kasal? Probably, nagkaroon ng ibang babae yung asawa niya. Ngayon, syempre mahirap tanggapin yon. Kaya, yan. Hindi agad-agad makikipag-reconcile yung orig na babae. Okay? Ngayon, saan yung huli? So, kung saan, ibig sabihin, lahat ng negativity mabubura o masusunog. In short, yung original na babae, lalambot din ang puso niya at magpapatawad. Malaki chance na magkakabalikan pa sila kung mag-e-effort syempre yung lalaki na mabuo ulit ang trust nung asawa niyang babae na orig, 'di ba? Kasi itong dasan, sasabihin ko sana, hindi man sila magkabati may forgiveness pa rin. Mahirap 'yun, 'di ba? Pero kasi ang dasan nga ay all forms na ng happiness, pleasure, celebration card yan, di ba? Success. So, iniisip ko reconciliation. Pero maganda nga siguro kung i-clarify ulit natin. Para malaman natin kung magkakabalikan ba itong mga to o forgiveness na lang ang ending.
Alam mo yan? Magkahiwalay man ay nanatili pa rin magkaibigan. Pero tingnan natin, clarify dito. So, ano yan? Anong mangyayari? Well, ang dating kasi dito, kahit gusto ko sabihin na sana reconciliation na lang, mukhang ano na lang to, friendship. Nag-end na kasi. Kasi ito ino-offer nung asawang lalaki, yung feelings niya. Ito yung babae, ayaw nga makipag-reconcile, di ba? Itong tatlo. Mukhang sa whole year, ang pwedeng mangyari ay hindi sila magkakabalikan. Pero in good terms sila. Imposible, di ba? Kung hindi maghihiwalay yung kabit at yung asawa niya. Kasi mahirap yun, di ba? Good terms kayo kahit ipinagpalit sa iba. Kung ikaw man yung babae. O kung lulugar tayo sa babae. So, malamang siguro maghihiwalay yung asawa niya at yung kabit. Hindi sila magkakabalikan pa sa whole year. Pero, makakarama siguro yung lalaki, kaya lalambot yung puso ng babae, ng uring. Na parang nakaganti na siya, ganyan. Kaya, magiging open na siya magpatawad. Anyways, punta tayo sa susunod. Hindi naman sinasabing forever na yung separation, pero sa whole year, tingin ko walang separation, pero in good terms sila. Okay? Dahil siguro, susuyuin nung lalaki yung babae, pero hindi pa makikipagbalikan agad-agad yung babae. Pwede rin gano'n. Anyways, ibang senaryo na tayo dahil iba na to. Ibang deck. Pensioner. Ano yan? Consultant. The consultant at pensioner. Ano to? Well, ang dating sa akin, may magpapakonsult. Ano yan? Oo. May manghihingi, ang consultant may manghihingi ng advice. Probably lalaki. Pensioner, lalaki na ang itsura. Either siya yung manghihingi ng advice o siya yung magbibigay ng advice. Pero probably siya yung bibigyan. Pension. Mahirap naman ito. Siguro sa topic ng relasyon. Siya yung bibigyan ng advice sa topic ng relationship kasi yung lalaki wala siya masyadong pakialam sa pamilya niya o asawa o girlfriend. Pero ang mahalaga sa kanya ay pera.
So, mukha siyang pera. Yun ang pinakamahalaga sa kanya, pera. Position, stability, fame, na para bang nawalan na siya ng focus sa family niya o sa asawa niya o sa anak. Yung family life niya, yung nagsasuffer. Ganon. Sabihin natin matanyag nga siya, sikat, may trabaho, may pera. Pero again, mukhang nagsasuffer yung family life niya o love life. Na para bang siya yung bibigyan dito ng advice. Siya yung magsisik ng consultant kung paano mabubuo yung connection nila pa nung asawa niya o girlfriend. Kasi again, lalaki to. Kasi ano to King of Cups o King of Hearts. Pero dito ako nakatingin, hindi dito sa playing card, dito sa pensioner. So, nag-aabang lang siya ng pera na darating. Yun ang importante. Ganun dating sa akin. Dito, ibang deck o ibang scenario ulit. Oh, ano to? Well, sa case na to, ang pangit naman nung combination. Baka magkasakit yung iba, oh. Kung di man kayo to na magkakasakit ay assistant nyo. Yung palaging may sakit sa whole year. Assistant, katulong, driver, basta anyone na nagwo-work para sa inyo. So, employee. Pwede rin. Ewan ko. Ang dating sa akin, makakatanggap yung iba sa inyo ng mensahe tungkol dun nga na kailangan nilang mag-off, laging mag-day off kasi may sakit sila o may someone na malapit sa kanila, kung servant ito o employee. May someone na malapit sa kanila na laging may sakit na kailangan nilang tutukan o bigyan ng atensyon, kaya lagi silang mag-off. So, kung servant, okay, o employee, ganyan yung magiging situation. Pero, kung kayo mismo yung employee, wala kayong servant, wala kayong katulong, as in kayo lang mag-isa sa buhay nyo, baka kayo to. O pwede rin naman ganito. Halimbawa lang, nangyayari na yan ng 2024 o beginning ng 2025, mga January to June. Sabihin natin ganun, laging may sakit. So, ulitin ko. Halimbawa, nangyayari na yan ng 2024. Okay? Laging may sakit. 2 January hanggang June ng 2025. Kung laging may sakit, whether kayo mismo to o yung servant nyo o employee, mukhang may pagbabago. Okay? Dun maganda. May good news. Dun yung good news. Okay? Kasi gagaling na yung may sakit. For some reason, mawawala na yung problema.
Wala nang maisip. Anyways, punta tayo dito. Basahin ko na lang. Kuha lang ko ng 3 para mabilis. Mabilis naman tong intindihin dahil basic English lang to. So, sabi, self-awareness. Tapping into your higher self. Questioning routines and patterns. Energy activation. Connect to the divine through meditation or prayer. Wow, ito maganda. Para sa mga naniniwala dyan, twin flame o a spiritual connection between you and your twin flames. So, kung di pa nadating, baka dumating na. Ngayon, kung may awareness na yung iba sa inyo, na-meet na nila, feeling nila, na-meet na nila, eh baka magbalik sa buhay nila yan, yung twin flame. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.